18 Marines nanganganib ang buhay, kaya nagtatago na. At ito, VP Sara Duterte nagsalita na mapatungkol sa paghain niya ng kaso laban kay Madriaga. Grabe. Alam mo yun, sobra akong rito, sobrang nginig ng laman dahil kung sino pa yung mga taong naglalabas ng katiwalian na ginagawa sa gobyerno, sila pa po yung ginigipit. Nakatulad do ngayon sa ginagawa dito dito sa 18 Marines. Ito nga po daw ay siguro nakasagap sila ng impormasyon na talagang pinag-iinitan at maaaring maaaring ikadelikado ng kanilang seguridad, ng kanilang buhay, lalong-lalo na po ng kanilang pamilya. Ito po ay etong 18 Marines ay nagtatago. No, nagtatago dahil pinupuntiriya na sila or hinahunting na sila ng mga politikong inilabas nila yung mga pangalan at idinawit dito sa mali-malitang pera na galing sa kaban ng bayan. So syempre, bago natin ito simulan mga banateros, mga kabiya, huwag niyo pong kalimutan na i-like and share itong video na to para mapanood pa po na ibang pa natin mga kababayan. At please follow my TikTok account, FB page sa JG Banateros at J Guevara sa TikTok naman po. So at sa lahat ng social media platform ng Banateros Brothers. So simulan po na natin dito sa pahayag ni Vice President Sara Duterte mapatungkol kay Ramil Madriaga at sa 18 Marines. So ito po, pakinggan po natin. Yes, Congressman mismo si Congressman Toby Chanco. Sinabi niya yan na isa daw sa reason kung bakit yung alyansa nagka-leche-leche dahil dun sa impeachment na ginawa sa inyo. So, nasabi yan ni Toby Chanco. Kasi, paniwala ko, nagmamadali din sila mag-promise ng pera. Kasi election na eh. Siyempre, lahat ng mga congressman parang tipong, nasaan na yung funding namin? Election na kami. Kami din eh. Mag-i-election din kami. Hindi lang naman kayo eh. Diba? So, pera-pera talaga, no? Ay, yan. Planado. Yung pong yung latest na impeachment, meron silang sinasama pang iba na yung si Madriaga. Ano po ba ang kwento sa likod nito? Oo. Si Madriaga ay kinasuhan ko ng perjury dahil hindi ako papayag na itulad nila ito doon sa ICC case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung makikita niyo yung ICC case, ang mga unang sinabmit doon ni Trillanes ay si Las Cañas at si Matubato. Kasi galing yun dito, di ba? Sa atin, sa Pilipinas. Meron silang hearing, pinabayaan sila ni PRD na magsalita, nagsalita sila, nagpa-interview sila, ganon. Pero hindi question yung credibility nila. Parang tinanggap na lang ng lahat na totoo yung sinasabi ng witnesses. So dito, pagdating kay Madriaga, nag-file kami ng perjury kasi sinasabi namin walang katotohanan lahat ng sinasabi niya. At ito yung aming mga ebidensya, bakit namin nagsusuporta sa sinasabi ko na hindi totoo yan. Makikita nyo, actually 6 nga pala no? May 3 akong hindi pinangalanan. 1, 2, 3, tapos Makabayan, BBM, Pink Yellow. Meron pang 3. Makikita nyo, sa mga lumalabas na news items, sinasabi bagman, sinasabi aid, sinasabi
civilian intelligence. Ang daming katayuan naman ni Ramil Madriaga, no? Bagman, intelligent, tas age. Baka sunod yan, jowa na ni BP Sara, ha? Kapal naman ng mukha nyo. Yung itsurang yon, di amak na mas gwapo pa ako dun eh. Agent. May mga ganun sila na words na hindi mo makikita doon sa affidavit. So bigla na lang siyang may narrative na sila. Bakit? Kasi kung makikita ninyo yung Madriaga affidavit, lumabas yon pagkatapos na ma-dismiss ng Supreme Court ang impeachment. Yung una nilang impeachment noong 2025. Yung una nila. Kasi doon sa kwento nila, wala silang, kumbaga, whistleblower. Kasi lahat nung kanilang ebidensya, kinuha lang nila at sila lang yung nagsasabi, mali ito, mali ito. Sila lang yung nagsasabi. Wala ni isang tao silang hawak na nagsasabi, uy, kinuha yung pera, uy, hindi totoo yan. Wala silang ganon. So ang ginawa nila, dinagdagan nila ng isang Madriaga na hindi totoo ang sinabi at sinasabi nila, ito yung missing link ko, si Madriaga. So sa ibang araw, pwede natin pag-usapan pa isa-isa yung affidavit ko kay Madriaga na hindi ko kilala yung taong yan. Hindi ko man lang nakausap yan ng kahit ano. Tsaka masama niyan, palagi na lang nilang ginagamit na witness laban sa mga Duterte galing sa kulungan. Diba? Hindi nyo naalala. Lahat galing sa kulungan eh. Yung sa AJK, diba? Puro mga preso yung mga tinuturo dun. Si Espinosa, si De Lima, si Trillanes. Diba? Muntik pang hampasin ni PRRD si Trillanes ng mic. Eh talagang sasabihin niyan, yung lalabas sa bunganga niyan, hindi talaga talagang against sa Duterte yan. Against, simulat sa full against sa Duterte yan eh. Diba? Kaya nakakatawa lang na dyan lagi sila kumukuha sa mga preso, sa kulungan, o sino yung pwede nilang makuha dyan pag nila. Ang kawawa lang dyan, alam nyo dyan sa kayang katulad nila Madriaga, ang kawawa lang, ang masaklap na mangyayari sa inyo, puro lang pangako sa inyo yan. Na baka siguro pinangakuan to, katulad kay De Lima, katulad kay Kerwin Espinosa. Pinalaya namin. Tumistigo lang laban sa Duterte. Gusto mo rin ba makalaya? So siyempre, yung mga preso, sige, lalaya ako. Tapos may pera pa. Aba, naku. Diba? Kerwin Espinosa, mapapanalo kitang mayor. Sige. Idikdik mo lang mga Duterte. Panahon na to para bumawi ka. Diba? Halos lahat, ganyan ginagawa nila eh. Tapos, VP, connect na natin. Oo I-connect na natin. Diba? Itong Whistleblower. Madriaga, no? Oo. Reputation-wise or credibility-wise, meron ding isang grupo ngayon na nagsasalita patungkol sa corruption. And we are talking about 805 billion in total ng na-deliver daw nila sa mga congressmen at saka sa mga mangilan-ngilang senador. So, anong masasabi nyo doon na parang kayo, grabe yung paghahanap nila ng ebidensya, mantakin mo 3 taon na halos inuurot-urot nila ito hanggang makarating dito sa impeachment. Samantalang ito, kung hindi kayo updated, VP may mga dating membro ng AFP na lumabas, nagdi-deliver daw sila ng mali-maletang pera at documented. May mga pictures sila, may mga proof sila. Pero bakit parang hindi ito binibigyan ng priority ng gobyerno ngayon? napansin ko na yung gobyerno
hindi sila seryoso sa anti-corruption program nila. Tama. Kasi kung makikita mo, pinakita natin, diba, na yung impeachment ko, lahat yung ebidensya na yon, sila lang ang kumuha, sila lang ang gumawa, sila lang ang nagsabi, mali ito. Pero pagdating dito sa kabila, sa mali-maletang pera o tinawag nila na basura, walang in aid of legislation doon. Si Zaldico, on his own, nagsalita siya. Ito yung nalalaman ko. Si Gutesa, nagsalita siya. Ito yung alam ko. Itong 18 na dating security personnel ni Zaldico na ordinaryong mamamayan, walang kapangyarihan, alam niyang kakasuhan siya, alam niyang habulin siya, alam niyang papahirapan pamilya niya, alam niyang posible siyang patayin, nagsabi ng kanilang nalalaman. Hindi ko kilala to ha, walang makakapagsabi dyan sa kanila. De, tsaka ayun nga talaga masakit. Hindi nila siniseryoso pag may mga lumabas na ganito. Paano nila siseryosohin? Si Marcos Jr. nga ang mastermind. Kaya hindi talaga nila siseryosohin No? Yan ang masaklap dyan. Nga, tama yung sinasabi ni VP Sara Duterte na kahit ikakapahamak nila, talagang nanindigan sila at lumabas sila ayon dun sa mga nalalaman nila dahil yun ay totoo. Ang hirap, sobrang hirap ng kalagayan ng 18 Marines na to ni Gutesa. Sobrang hirap ng kalagayan nila. Diba? Walang nagpo-protection sa kanila Una-una, paano sino magpo-protection sa kanila? Gobyerno. Paano sila pro-protectionan ng administrasyon? Magkaiba yung administrasyon tsaka gobyerno. Paano sila po-protectionan ng administrasyon kung yung mismong administrasyon ang itinuturo nilang mastermind na yun naman din talaga ang totoo. Diba? Yun yung masakit. Kung sino nga yung, kaya nga sabi nga ng INC, diba? Kung sino yung naglalabas ng ebidensya laban sa katiwalian, sila pa yung ginigipit, sila yung kinakasuhan. Pero yung mga itinuturo, katulad na itinuro ni Zaldico, si Martin Romualdez, asan na ngayon? Ang sarap buhay. Lumalangoy sa pera ng taong bayan. Kinausap ko sila o nakita ko sila o kinita ko sila. Kahit man yung mga kasama nila, yung abogado. Walang makakapagsabi dyan sa kanila na alam ko kung ano yung ginagawa nila. Ito, mga ordinaryong tao na nagsabi, ito yung alam namin sa korupsyon Pero makikita nyo, sobrang tahimik ng gobyerno. Wala man lang silang, we take this seriously, and we will look into the allegations, we will check the documents, we will look into the photos. If these are real, walang ganun. Ang lumalabas lang, ay nako, mga dishonorably discharged yan. Ay nako, pakawala yan ng mga Duterte. Ay nako, si Zaldico ba pakawala namin? Si Zaldico kasama nila yun, diba? Tama. Siya yung Shiminet, diba? Sa pool. Sa kanya galing yun. Yung Shiminet. Kay Zaldi galing yun. Against me. Pakawala ba namin yan? Si Gutesa, wala man nakakilala dun sa kanya. Paano naging pakawala namin? So, sa mga ganon, kapag tinatamaan si Martin Romualdez, si BBM, yung administrasyon, kung sino man yung mga tumanggap ng maletang pera, hindi nila siniseryoso. Tama. Iniisang tabi nila, sineset aside nila. Tama. Na para bang baliwala. Ang ginagawa nila, inaatake nila yung notaryo, inaatake nila yung kung sino yung tao, hindi man lang nila binabanggit yung sinabi ng tao. Meron ba itong katotohanan? Dahil 18 na ito, na ordinaryong mamamayan na nagsasabi, ginawa namin ito. Naghatid kami ng
pera sa mga taong ito. Wala. Tahimik. Kahit nga sana pag-aralan man lang eh. Or silipin yung mga ebidensya na hawak na 18 Marines, wala. Diba? Kasi nga sila din. So sino nga naman? Kaya nga dapat talaga may tinatawag na, kasi sa administrasyon, iilan na lang, bilang na lang sa daliri mo dyan talaga ang malinis dyan. Ilan na lang talaga, mabibilang mo. Kaya talaga dapat may isang tumayo na para gawin na yung tama at para matapos na to. Kasi, tingnan nyo, lumabas si Saldico, lumabas si Gutesa, lumabas ang 18 Marines at may ilalabas pa ang 18 Marines at may ilalabas pa na mas madami pa sa 18 Marines. Babaliwalain lang nila. Dun pa nga lang sa binulgar ni Amy Marcos na adik ang kapatid niya, binaliwala nila. Yun pa lang napakaliwanag na nun. Kaya lahat ng to baliwala to sa kanila. Yan ang totoo, yan ang realidad namang na nangyayari, baliwala sa kanila. Kasi nga, sila din mismo yung mastermind at talagang gumawa nito. Yan ang masaklap dyan. Hindi ko lang alam kung may may kapangyarihan ba ang kataas-taasang hukuman para itigil na yung ganitong gawain ng administrasyon. Hindi ko lang alam i-comment nyo na lang dyan kung may kakayanan ba sila. Pero kung meron man, pasiguro panahon na talaga. Dapat noon pa. Hindi na dapat pinatagal to. Grabe na. Biro mo, meron na naman tayong budget na sa 2026, 'di ba? Magkano 'yon? 6 trillion para sa edukasyon. So kung sa 2025 nang nagkaroon ng nakawan, what if pa sa 2023, 2024 at 2026? Nagawa nga nila sa 2025 yan eh. So talaga dapat na talaga to, matigil na tong korupsyon na to. So makikita mo, seryoso ba talaga ang gobyerno sa anti-corruption? Hindi. Wala. Wala silang pakialam. Kasi tatamaan sila doon sa mga katotohanan na sinasabi. Kasi paano mo ba masabi na merong ulterior motive yung mga nagsasalita? What will they gain if they speak about what they know? Diba? Wala naman Hindi man yan tatakbo sa eleksyon, hindi yan mananalo. Hindi naman yan kunwari magsasalita kontra sa katiwalian sa administrasyon ay mabibigyan ng medal. Wala silang makukuha diyan sa ginawa nila. So doon pa lang mag-iisip na sana yung gobyerno, di ba? Itong tao ito, walang motibo ito para magsalita ng kung ano yung nalalaman niya sa katiwalian. Pero nagsalita pa rin siya. At yan naman yung so ibig nakikita. sabihin, merong truth diyan. Pero para sa gobyerno, para sa administrasyon, paninira lang yan. Lagi naman yun ang sinasabi nila, paninira lang yan. Para pagtakpan daw ang issue sa impeachment. Yan lagi nila yung pinamumukha sa atin. Totoo yun. Anong mapapala nitong mga to? Si Gutesa, although si Saldico, may napala siya. Isa siya sa mga nakinabang ng pera na yan Pero si Gutesa, etong 18 Marines, anong mapapala nila dito? O tingnan mo ngayon, nagtatago sila dahil may gustong pumatay sa kanila. At mamaya, papakita natin yan. May gustong pumatay sa kanila, kaya nagtatago sila ngayon. Diba? Ang masakit pa doon, binabaan sila ng NBI ng subpoena para lumabas ulit sila. Yung masakit yan. Tapos, ang kasunod niyan, pag hindi nila na yung subpoena ng NBI, magiging wanted sila. Magkakaroon sila ng warrant of arrest. So, doon sa warrant of arrest, corner na sila. Hindi na sila makakapagsalita doon. Malamang sa malamang. O bakit si Gutesa, pagtapos nung
Pagkatapos lumabas ni Gutesa, asan si Gutesa ngayon? Hindi natin makita. Ang sabi nila, 'di ba, hawak na. So biglang nagbago ang statement ni Gutesa. 'Di ba? So alam na natin kung anong nangyayari kay Gutesa ngayon. So hawak na siya. Masaklap pa nito pati pamilya niya. Itong mga to, hindi naman to tatakbo senador tong 18 Marines. Ikakapanalo ba to ng mga Duterte itong nilabas nila para sabihin nila na pakanato ng mga Duterte? Wala pang 18 Marines, wala pang Gutesa, wala pang Saldico. Kay Pangulong Duterte pa lang, kay Pangulong Duterte pa lang, kayang ipanalo ng Pilipino ang mga Duterte kahit wala tong ganito. Pero ang kinagandahan nga dito, nalaman natin talaga. 'Di ba? Talagang naglabasan na at aasahan natin na mas marami pang darating diyan. Mas marami pang magsasabi. Kahit mismo sila magtuturuan na 'yan. Magtuturuan na 'yan sila, tingnan niyo. Panglihis lang yan sa ICC investigation. Yun pa yung sinasabi nila. Pero ang alam mo, exciting yung sinabi ni VP yung next week daw kay Madriaga naman ang pag-uusapan. So ibig sabihin, may next week. Yeah. Ang ibalik ang tapang at malasakit. Binabalik na nga natin ba? Magiging regular program na yan. Palagay ko, napakaganda nito Napakaganda nitong opportunity na to. Kasi marami rin talaga, VP, mga kababayan natin na Totoo yan. gusto marinig yung mga sagot mo sa bawat batikos nila sa'yo. Totoo Kasi yan. parang sinasabi nila, Banat Bay, masyadong mabait si VP Kaya nga, noong kayo ay nag-file ng kaso kay Madriaga, people are expecting na hindi lang si Madriaga yung sasampahan nyo ng kaso na marami pang iba. Darating tayo doon. Depende na yan sa kahandaan ng abogado. Naku, yari kasi sila kayo. yung mga naghahanda. In fact, yung kay Madriaga, matagal yan na trabaho nung Panelo Law Office para mabuo yung sagot, para detalyado at pulido at meron talagang ebidensya yung sinasabi naming perjury. Ngayong araw na ito, pinakita lang natin yung double standard ba? Ito walang ebidensya, gumawa ng ebidensya, umabot sa impeachment. Ito may ebidensya talaga na hindi gawa-gawa yung ebidensya, base siya sa isang ordinaryong mamamayan na walang motibo para sirain ang administrasyon, pero hindi pinapansin at hindi tinututukan at hindi Yan ang binibigyan masakit. ng halaga. Tama. At saka testimonial evidence to. So talagang ebidensya dahil first-hand information yung nakuha nila. Hindi lang yun yung mga naglalabasan Banat Bay. Meron pa nung nakaraan, VP, kung hindi mo nabalitaan, yung text messages. Ay, May nako. Bersamin. Yung text messages na sinabi ni Egay Erice na ipinakita daw sa kanya yung detalyadong paggamit ng pera galing sa flood control, nagamit pa daw yan noong nakaraang eleksyon. So ito pa, yun pa. Yeah, so kaya ako nasabi ay nako kasi ang dami niyan. Ang dami niyang text messages na yan. Hindi yan isa lang. Nako. Oo. Ang Kaso, dami pala niyan. hindi nilalabas kasi pakiramdam ng mga tao na may alam doon sa text messages, ay hindi naman ito papansinin din ng administrasyon kasi itatago lang nila ito or ihaharas lang kami, ititreten lang kami, kakasuhan lang kami, which is yun ang ginagawa ngayon sa 18 na mga dating security personnel ni Zaldico. Kakasuhan sila. So, yun yung nangyayari doon sa binabanggit mo na text messages. Hindi ka ba na nagugulat, VP, na 3 years nilang pinlano yung pagsira sa'yo? Pero ngayon, may gerang nangyayari sa Middle East. Pero wala silang plano, VP. Yung mga speeches nila parang sinasabi, magano kayo, pumunta kayo sa safe na lugar, parang kanya-kanya, bahala kayo sa sarili nyo muna. Dahil hindi tayo pwedeng makapagpadala dyan ng eroplano, hindi rin naman pwede yung land travel. So kayo ba nagugulat na ganito yung trato nila? Alam mo, napakadali magpadala ng eroplano
Sa totoo Ito lang. na. Alam niyo Boom! ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila? Napakadali. Yari sila ni... Nagkontrata kami ng commercial airline. Sabi Patay. namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. So, ilang beses namin ginawa yun. Nangontrata kami sa commercial airlines, lumipad yung commercial airlines, doon sinakay lahat ng na-stranded na tiga Davao City na cleared na magbiyahe or Ayan, inallow na doon mag-quarantine sa Davao City. Puta na guys, ang liwanag nito. Napakadali lang daw pala talaga magpadala ng ano pero hindi magawa-gawa ng administrasyon natin. So ibig sabihin, wala talagang pakialam si Marcos Jr. sa atin. Walang pakialam si Marcos Jr. sa mga kababayan nating hero abroad na naiipit sa gitna ng gera sa Iran at Israel. Tindi putang ina. Grabe. Ang lupit nito. Oo. Buti na ang galing talaga minsan na ang galing talaga ng Banateros Brothers. Buti na itanong talaga 'to, ang ganda nito. Nilipad namin. Hindi lang 100, hindi lang 200 na mga individual ang nilipad namin noong panahon na yon. At hindi lang mga tiga Davao City. Meron pa kaming iba na kapitbahay lang ng Davao City pero sabi namin, sige sumakay na kayo, basta mag-quarantine lang kayo according to sa sinabi ng doktor dito sa labas ng Davao Airport. Tapos pwede na kayong magsiuwian kung saan. Hindi ganyan kahirap magpadala ng eroplano kung saan mo gusto kumuha or mag-rescue ng tao. Kaya lang, VP, sarado ang airspace. Tsaka baka daw pabagsakin yung aeroplano. Hindi kasi yung isang kaibigan ko galing Dubai, papauwi na siya kasi nagbukas na So yan na yung pala. siguro limitado pero hindi sarado. Kasi yung kaibigan ko, papauwi na siya ng Pilipinas. Commercial flight siya. Bro putang ina, no? Civics. Tangina talagang binudol tayo ni Marcos, grabe. Pinaniwala niya ang tao na hindi kayang magpadala ng rescue doon. Dahil kesyo sarado daw. Mahirap daw, baka bombahin. Putang ina. Ito, kaibigan ni BP Sara. Nakauwi na. Ayop talaga. Sana maraming manggigigil dito na OFW. Maraming manggigigil dito na OFW. Promise. Kayo dapat ang unang-unang inaasikaso ng gobyerno. Sorry. Huwag niyo sanang masamain tong sasabihin ko pero mas priority ng administrasyon ng gobyerno ang mga kababayan nating OFW. Bakit? Hindi dahil sa bukod sa isa sila sa pinakamalaking na itutulong para sa pondo, para sa tax natin, para sa ekonomiya natin. Una-una sila yung nasa ibang bansa eh. Sila yung nasa ibang bansa na kaya nga tinawag na hero abroad. So mga bayani yan. Na dapat sila yung priority na tulungan pag sa oras na kailangan nila ng tulong ng gobyerno natin. Pero putang ina, sila pa ngayon ang napag-iiwanan. Sila yung kinakawawa, sila yung walang pakialam sa kanila, yung administrasyon natin. Tayo dito sa Pilipinas, kahit papano okay tayo dito eh. Una-una sa pagkain, matitiis pa natin eh. Lalo na yung mga taga-probinsya, may kanya-kanyang tanim. So although dito sa Luzon, medyo mahirap dahil lahat bili mo. Diba? Pero mas mahirap yung kalagayan nila dun. Hindi mo kabisado ugali ng mga tao dun. Hindi mo kabisado ang ugali ng amo mo. Diba? Hindi mo kabisado ang lugar saan pupunta. Hindi mo kabisado, hindi mo ano yung lengguwahe nila dun. Klima nila. Diba? So sobrang hirap sila dun. Sobra ako na sa mga OFW dahil una-una ako po yung naging charity vlogger. At isa din sa mga tumulong, sa mga tinutulungan ko, ay isa din sa mga OFW. Talagang sobrang mahal nila din talaga. Ang mga OFW, sobrang pagmamahal sa atin yan.
mga kababayan nila na nandito sa, akala nyo ba ito, real talk yung mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa, OFW nga sorry. Yung mga OFW na nagtatrabaho doon, akala nyo para lang sa pamilya nila. Puta na, pati tayo dito na nasa Pilipinas, pinapakinabangan natin sila. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan mga kabiyaya, mga banateros. Yung mga OFW doon, pati tayo nakikinabang sa pinagpapaguran nila doon. Ang masama pa, imbis na tayo ang makinabang, putang ina kung sino-sino lang dyan sa gobyerno ang nakikinabang ng pinaghirapan, dugot pawis ang inilaan ng mga kababayan nating OFW, tapos sila pa yung pinapabayaan. Tanginang yan, nakakagigil. Gigigil ako. Meron po bang planong OVP para tulungan ng mga OFW natin? Meron kaming point person, meron kaming tao sa Office of the Vice President na itong tao na ito in charge siya sa mga tinatawag na parallel groups. Dating campaign support groups na naging ngayon ay mga supporters pa rin ko at ng Office of the Vice President na nasa iba't ibang lugar. So tinatanong namin sila, yung mga nasa Middle East, meron ba sa inyo ang gustong umuwi? Kasi baka meron kaming matulong sa inyo sa pag-uwi Partida, ninyo ginigipit pa sa budget once yan. meron ng magbukas na commercial flights kung saan man kayo. Handa ang OVP din tumulong. Yes, limited yung capacity namin na tumulong, pero handa kami na tumulong doon sa mga Grabe, gusto no? talagang umuwi. So far, tinatanong ko yung tao namin sa Office of the Vice President, tinatanong ko siya kung meron ba nagsabi sa kanya na gustong umuwi, kailangan ng tulong. Lahat daw nagsasabi na ay nilang umuwi kasi wala silang uuwian dito sa administrasyon ni BBM, walang trabaho na maibibigay sa kanila. At paano na lang daw yung mga anak nila Grabe. magugutom. Pero sinabi pa rin namin na kung meron man gustong umuwi, ay ipaalam sa kanya at hahanapan namin ng paraan paano kami makatulong sa kanila para mabalik sila dito sa Pilipinas. Alam mo, nahihiya talaga ako sa mga kababayan natin dahil nakita nyo naman yung ilang oras natin na pinag-uusapan na impeachment at panggagago ng mga miyembro ng House of Representatives na ang daming mga kababayan natin na mas malaki pa yung problema nila ba? Tulad niyan, naiipit sa giyera, hindi alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw, nag-aalala sa kaligtasan nila. Yung mga kababayan natin na walang trabaho, nandito sa Pilipinas, walang trabaho, walang oportunidad. Mga negosyo ng mga businessman dito sa Pilipinas, bagsak, walang kita. May kita man, sobrang liit. So, sa madaling salita, double kill ang OFW sa bansa natin. Gustuin man nila umuwi, hindi sila makauwi, walang oportunidad dito sa bansa natin. Pagdating naman doon sa pinagtatrabahuhan nila, delikado buhay nila. Kawawa. Nagugutom natin ng mga kababayan, ang dami nun. Na parang tipong araw-araw nila hinahanap yung pera, pambili ng pagkain. Hindi na nga nila maisip araw-araw paano yung ligo ko eh. Kasi paggising nila, saan ko hahanapin ang pambili ng bigas mamayang hapon? Tama. Ang daming, yung mga nagkakasakit, sobrang dami nun na hindi nila alam saan nila kukunin yung pang-chemo therapy nila. Tapos, nakakahiya sa ating mga kababayan na ganito pa rin. Nandito pa rin tayo sa politika, nandito pa rin tayo sa impeachment. Tapos sila, hindi na nila alam saan nila hahanapin yung hope, yung pag-asa. Saan nila panghahawakan yung pag-asa ng kinabukasan nila. Kasi nakikita ko yung yung na parang ibalik ang tapang at malasakit. Kasi nawala po talaga yung ganoon sa Kaya gobyerno kailangan talaga dati. Nung panahon ni Tama si Pangulong Banat Duterte, Bay. naramdaman niya ng mga OFW yung malasakit. Pero nakakalungkot lang isipin
ayaw nilang umuwi kasi wala silang uuwian. Kahit Delikado. delikado na yung buhay nila. But no choice. Yun yung sinasabi Pero ng firm VP. firm si Pangulong Duterte before nung latag siya ng parang deployment ban sa Kuwait noon eh. Na kahit na ayaw ng mga Pilipino, firm siya, hindi, madidisgrasya kayo eh. Kasi merong pang-aabuso sa mga Pilipino doon noon eh. So talagang kahit hindi nasusunod yung tao, ang nasusunod talaga yung presidente. Kung ano yung tama. Kung ano yung tama, kung ano yung kailangan. O kasi talaga ang Pilipino, magaling yan sa ganyan, yung kapit sa patalim eh, VP eh, di ba? Minsan, gagawin na lang nila kahit na mahirap kasi may mga pamilya silang may mga pamilya silang sinusuportahan dito sa Pilipinas. Isa pa yan sa problema natin, human trafficking. Yung dito sa Pilipinas nire-recruit, maayos basahin sa papel, magtatrabaho ka bilang Yan, isa pang waitress. problema talaga Ganon. yan. Pagdating doon, nagtrabaho sa bar, nagmamasahe yung mga, tawag, dirty massage, yung ganon. So, isa pa yan sa Kawawa. problema din natin. Tapos, hindi makauwi. Yung mga kababayan nating OFW, pag nalaman yung ganong trabaho, kasi nga, baon na rito sa utang. Tangina, grabe. So, talagang kailangan na talaga nating ibalik ang tapang at malasakit. At sa mga Duterte lang nating yan, mararamdaman, makakamtan. Tindi, no? Nang lumo ako dun sa pwede naman pala. Kayang-kaya naman palang pauwiin ng mga kababayan natin dito pero hindi ginagawa ng solusyon ng administrasyon. Kapal nyo. Tangina nyo. Di pa kayo magkamatay. Ay, nako. So eto, pag-usapan na natin tong mapatungkol sa 818 Marine. Ito nga, sabi ni BP Sara, ang pera ng bayan ay hindi dapat ilagay sa maleta at ang katotohanan ay hindi dapat ilagay sa katahimikan. True. Grabe. Ito, ano naman tong hype na to? Buhay pa pala to. Basta patas kami. Nandito kami para sa patas. Eh di wow. Nandito kami para sa patas. O baka dahil dyan sa patas na yan, isa ka rin sa nakinabang. Eto, wag po nila kaming sirain. Wala pong sumusuporta sa amin kahit sino. Ang sinasabi lang namin dito ay tungkol doon sa mga anomalya na nangyari sa flood control, sa mga pera na dinala namin sa mga matataas na opisyal ng gobyerno natin. Yung masakit talaga eh. Kaya kailangan talagang matuldukan na ito, biruin mo. Kung sino yung mga naglalabas ng katotohanan laban sa katiwalian sa gobyerno, sila pa ang ginigipit at nangyayari na ngayon yan. Ipapakita ko sa inyo yan. Katulad na lang nito. Ito yung sinasabi ko kanina. NBI, Subpuena, 18 ex-Marine, tsaka si Baligod at si Mike Defensor. So may Subpuena na. Ang bilis nito kasi eto nga, dito natin. Ayan. 18 personalidad o 18 personalidad na nagtatago na umano dahil sa security threat. Nagtatago na dahil sa security threat ang tinaguriang Brave 18 na pinakilala na dating Marines na naghatid umano ng pera sa mga malalaking personalidad ayon sa grupong United People's Initiative or UPI. Sa isang press conference nitong Biyernes, March 6, 2026, dahil sa security threat, kailangan nilang hindi maging visible lagi. So, yung words na nagtatago, yes, nagtatago sila dahil may threat. Pahayag ni UPI Secretary General Retired Ray Valeros Jr. Biruin mo nagtatago itong 18 Marines ngayon.
dahil nga sa security threat. Tapos sinampahan ng NBI ng Supuena. Para saan? Dahil sa inilabas nila? Dahil nagsampa ng kaso si Trillanes? Hindi po ako galit sa NBI. Ang akin lang parang bakit? Hindi ba pwedeng dapat nga yung NBI pa ang magproteksyon dito sa 18 Marines na to dahil mahirap yung kalagayan nila ngayon. Nireport sa GMA na oo, nagtatago sila. Hindi sila pwedeng magpakita agad-agad. Dahil nga sa threat sa kanila. Dahil sobrang daming mga kilalang personalidad, lalong-lalo na nandyan pa sa administrasyon, sa gobyerno, yung mga tumanggap ng perang ito. Kaya kailangan talaga mag-ingat nila at maaari silang ipapatay. Ganyang kasaklap po ang mangyayari or maaaring mangyari sa 18 Marines. So yun mga banateros, mga kabiyaya, anong maikukomento nyo ho dito sa pasabog ni BP Sara? Dito mapatungkol kay Madriaga, mapatungkol sa 18 Marines at doon sa mga OFW na nasa gitna ng gera sa Iran at dito sa pagtatago ng 18 Marines dahil sa kanilang dahil sa threat sa kanila. I-comment nyo na lang po dyan sa baba at ating babasahin. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. At ayun, mega love shoutout sa inyong lahat. Hindi man namin kayo maisa-isa mga banateros ha. Pagpasensyahan nyo na po, tayo po ay busy din at may mga trabaho. Sana mo nawaan nyo po yun. So yun, ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong